Parto ho tayo sa mga punto de vista nitong si Senator Dante Marcoleta dyan sa Saganang Mamayan. At segue ho tayo dito sa ambush interview nitong si Kong Mike ha ngayong araw. Pero bago yan, sang like at sang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button na dyan lang ho sa baba. Heto na ho mga kababayan, panigurado mawiwindang ho etong si Melvin Matibag sa mga banat netong si dating Congressman Mike Defensor. At kung sakali man tumakbo na senador yan, susuportahan ho natin yan. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Game. Ba't walang sound? Talagang lang ho natin sound ha. Parang may sinabi natin. Hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Pati yung engineering plan, hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Parang Si Matibag may sariling mundo. Sa sobrang yaman niya, dahil nga magnanakaw tong administrasyon na to, di sinasabi magnanakaw tong si Melvin Matibag. Baka itong administrasyon na to, binilhan na sariling mundo itong si Melvin Matibag. May sariling mundo, no? may sinabi siyang fire exit. Kailan ka makakita ng fire exit na nasa harapan ng building? Kaya katawa-tawa yung mga ginagawa niya. I-file niya yung kaso at haharapin namin yan. Yung ownership na sinasabi niya, anong ibig sabihin nun? Wala na yung ibig sabihin nun. Sabi kasi sir ni Director Matibag po, yung Pax Rivera, malaki din po yung share niya doon sa Bitcoin. So ang anong punto niya doon? allegation niya po is, kontrolado niya daw po yung buong operation, sir. Anong punto niya doon? So pagka may isang kumpanya, may nag-ari ng isang kumpanya, anong punto niya doon? Ano yung point? Hindi ko maintindihan. Alam mo, yung pagkatanga niya, huwag niyang ibalik sa atin. Dahil hindi ko maintindihan. Anong point? Sige, kayo, sa media, anong point doon? Ang tinatawag na tanga si Melvin Matibag lang ha, hindi yung buong institution ng NBI. Naniniwala tayo yung iba dyan napipilitan lang sa sintu-sintu nilang direktor na si Melvin Matibag ha. Hindi tayo ika nga, walang magawa trabaho Di ba? Kung ano inuutos si Matibag, yun na lang gagawin nila unless gusto nila matanggal sa pwesto. Alam naman nila pagka napalitan na yan si Matibag, pumasok na si BP Sara, magbabagaw ng tugtugan dyan sa NBI. Might as well na sumabay na lang sila sa Agos pagka dumating ang punto, titistigo sila laban dito kay Melvin Matibag at lahat ng kabalbalang ginagawa niya ngayong mga panahon na to. Anong point yung Pax Rivera at saka pag-may-ari? Hindi ko naintindihan. Sir, may binabanggit din na may daw kayo, opisina din daw dapat na nandun. Anong point niya? Admit po yung mga alterations. Anong point niya doon? Kung ang opisina ng ASEC, inilipat sa second floor, lumipat dito sa... Anong point niya doon? Hindi ko maintindihan So ano yung ownership mo na? Anong point niya doon? Sir, comments na lang po tungkol dun sa drug-related activities daw po. Makor! Hindi ko alam mga sinasabi niya. Sila yung nanghuli doon, di ba? Kung ano sinasabi niya nanghuli niya, di file niya yung kaso. Hindi ko maintindihan ano yung point niya sa engineering. O paglipat ng kwarto, dito para hindi tayo mahirapan na itong building na to, yung opisina inilipat, di ba? Nagkaroon ng binago. Ano point doon? Kailangan mo ng building permit, syempre, para ba tayo itong building na to. Ngayon, pangalawa, assuming for example natin, yung isang establishment yan, pinili ng isang korporasyon, o may bumili. Ano ngayon ang pinupunto niya? Yung mga naman, yung mga media, yung mga sintu-sintu yan Naratibo ni Matibag ang tinutulak niyan. Dito ka lang sa PH Update magpa-interview kung Sen Mike. Dito ka magpa-interview, interviewin kita. Kanino ba pwedeng dito? Kung magkwentuhan lang kami nitong si Sen Mike para mailabas natin lahat ng saloobin nitong si Sen Mike diyan sa mga kabalbalan na yan nitong si Melvin Matibag. Harapin ko. At ako naniniwala, wala siyang kakaso-kaso. Pinakita ko na yung video ng building. Sinasabi nila, human trafficking as if isang prostitution din na tinatago mo, ginigipit yung mga tao, iniipit mo. Nakita nyo, very open yung area. Alam ko ang gusto niya. Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, hindi makapagsalita. Pero sinasabi ko kay Director Matibag, pwede niyo akong makulong, pwede niyo akong tigilan magsalita, pero ang Pilipino, hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Pati yung engineering plan, hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Parang may sinabi siyang fire exit. Ito lipat tayo. Part 2 tayo.
Ito naman kay Marcos Jr. ho tayo. Game. Umaga sa inyo lahat. Ako. Nandito tayo sa Tatalo. Lumalakwat siya. Wala naiinip siguro sa Malacanang tong itong presidente na to kaya tinawag niya na naman itong si Vince Dizon. Siguraduhin nyo lang pag magtumuro si Vince Dizon, doon ka tumingin ha, hindi yung nakaturo dito si Vince, nakaturo ka naman doon, pambihira. Ang gulo nyo. Sa G. Araneta Avenue at dahil binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan. Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, nung nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo na luma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyo mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao. Yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito at nila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. At maintindihan mo naman kung bakit. Dahil kung titignan ninyo, lahat ng palabas dito ay pataas. Lahat ng pupunta mo mula rito ay pataas. Kaya naman lahat ng tubig dito pupunta. Kaya yung drainage importante at itong tubig. Tingnan natin, pambira, punta ka dyan pagka umulan. Pumunta ka dyan pagka may bagyo. Anak ng toko, tirik ang araw, dyan ka magbibida-bidan. Walang baha, walang kesyo, Pagka may bagyo, punta ka dyan. Di ba? Na-drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. At ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan ng malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdi-declogging ulit. At kaya pagka naayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na rin nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar. At lahat ng mga gamit nila na nasisira, lahat ng mga negosyo, nakikita niyo may mga sari-sari store dyan, may mga kung ano-ano mga maliliit na tindahan, siyempre nasisira ang kanilang hanapbuhay, nasisira yung kanilang mga pinagbibili. Kaya napakalaking bagay na ayusin natin ito. Kaya yan ang ating ginawa, patuloy natin itong gagawin. At ito ay dito pa lang to, sa 1/2 pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis. Next video. Naiinip lang ho yan. Ito naman ho. Meron na naman siyang naka-hard hat ka ngayon. Pambihira. Ito trip kasi nito magpunta sa mga construction site na yung ulo walang takip Siguro pinagsuot siya niyan. Dapat di ka na nagsuot niyan. Pambihira, nag-abala ka pa. Game. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito na ngayon tayo sa dialysis center na ginagawa. Pagkatapos niyang nagpunta doon sa Baha-Baha, dialysis center naman ngayon. Ayos. Malapit nang matapos itong phase 1 at pumupunta na nasa phase 2 na tayo, nasimulaan na yung phase 2 which is the first 4th floor. Ang phase 1 hanggang 4th floor. Masisimulaan na yung phase 2 which is hanggang 6th floor
ang phase 3 hanggang 13th floor, di ba? 13th floor. So, ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. At titingnan din natin, hindi lamang dito sa pagpagaling, pagka nagkaroon ng CKD, napapag-usapan namin kung paano ang maaari natin gawin upang makaiwas ang ating mga kababayan sa chronic kidney disease. Magbigay ka ng mga dekalidad na trabaho sa gayong paraan, hindi puro canned goods at noodles ang linalantakan ng ating mga kababayan. Number 1 ho kasi yan maliban sa high blood pressure tsaka diabetes. Yan ho talaga number 1. Kasi karamihan ho ngayon di naman matatanda Kasi pagka nagka-CKD ka, di tayo doktor pero nakakapanood naman tayo ng mga doktor, nakakapakinig tayo ng mga doktor. Sabi nila, kadalasan ng mga may CKD matatanda, dala yan ng mga diabetes, yung kanilang hypertension, di ba? Tumataas yung hypertension nila. Pero karamihan daw ngayon, mga bata, wala naman diabetes yung mga yun, wala namang hypertension yun. Yeah. Si nanay, si tatay, ang nahihahain lang sa lamesa, sardinas at noodles, mga canned goods. Ang tataas sa yan, sa asin ng mga yan. Tapos wala namang nutrition yung mga yan. Diba? Talagang literal na laman tiyan lang yung mga yan. Ang mangyayari kung araw-araw kang kumukonsumo niyan, talagang madidisgrasya ang mo dyan. Kidney stone ka dyan. Tapos susunod na yan, magsi-CKD ka na. Kung gusto mo mawala yan, simple lang. Pagbigay ka ng dekalidad na trabaho sa mga Pilipino. Sa gayong paraan, makakakain ng mga dekalidad na pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Ngayon, isip ka ng isip, kahit saan damukal pa na dialysis center, patayo mo dyan. Kung yung mga susunod na henerasyon, puro noodles, puro canned goods sa linalantakan, talagang yan. Noodles nga, mahirap na rin ngayong mga panahon na to. Yung iba siguro nagkakasikidi dahil asin na lang asin na lang yung tinitira. Di ba? Yung mga yung mga construction worker para malakas sila, may pwersa sa pagtatrabaho. Imbis na kumain ng tama, tinitira ho nila tinitira nila yung mga energy drink. Number 1 pa yan. Diba? Yung mga energy drink na yan, mga pain reliever. Wag ho kayong iinom yan. Mayayari ho kayo yan. Kung tolerable naman yung sakit, kaya nyo naman tiisin. Tiisin nyo na lang. O marami hong mga remedy para sa mga na yan. Cold compress nyo na lang o kung anong pwedeng gawin. Wag ho kayong magpe-pain reliever. Kung hindi na talaga kaya, siyempre kailangan na yan, di ba? Pero kung tolerable siya, na lang. Dun sa mga remedy na lang, di ba? Marami yan. Ito si Marcos Jr., di ko alam kung kailan ba magkakasikay dito. Ay, hindi. Hindi magkakasikay yan. Masasarap kinakain yun Kaya marami po tayong kailangan gawin para sana pabawasin natin. At pero hanggat mangyari yun, ay ginagawa. Ako, hindi mo na naman tinapos yung punto mo na dapat mabawasan natin. Pero ano ba talaga? Ang gulo mo, dito na nga lang ako kay Sen Mike. Tapos nasigwe ako dito kay Senator Rodante Marcoleta. Okay. Na nabasa ko sa kanya, sabi niya, kung napanood mo kanya yung Titanic. Titanic, opo. Sino bang hindi nakapanood ng Titanic naman? Tatlong beses ko napanood Titanic. O ikaw naman, kaya mo pinanood dahil yung ang pangalan ng babae, Rose. Ayan. Tama, di ba? Yes po, tama. Si Nelson naman, alam ko naman dahil ito naman kasi realist ito Malalim ito kaysa sa'yo. Alam mo naman yun Ako matuwa lang, okay na ako. Sabi niya, paano mo kanya aaregluhin ang mga kasangkapan? Yung furniture, nung papalubog na yung Titanic. Ba? Oo nga. Ganun ang kaya pagka, natutuwa ka pag habang binabasa mo isip-isipin mo na lang. Huwag ng Titanic, Jen. Huwag na.
Yun na lang, yung sasakyan nagkabanggaan halimbawa. Ang pasahero hindi malaman kung saan kung may syempre nauntog, po. may Saka naano, laban-laban. di ba? Pati lang Chaos, eh, no? kasangkapan o lahat ng ganito. Di ba? Pero ginamit niya yung Titanic kasi malakihan, no? Papalubog na. May nagbagsakan na kasangkapan, may nagkadulas-dulas, may nagkaumpugan na, mayroong nahulog sa ganito, lahat na. Ibig sabihin, topsy-turvy ang nangyari. Opo. Tapos, at saka niya ngayon, itutuloy yung kanyang pananalita. Okay. Pai-imagine niya sa'yo eh. Oh, na-imagine mo na kanya kung paano mo ngayon aayusin ang pagkakawindang-windang ng mga pangyayari, kung mga tao, kasangkapan, muebles, lahat na. At nagkatumba-tumba lahat. Opo. Yan ang imahe ng ating bansa ngayon. Mabigat, ano? Oh. Palubog. Pagkatapos ngayon, ano ka ngayon, napatda ka ngayon. Nelson, ano? Oo. Titanic. Wow. So alam mo na ngayon kung gaano ka... So lahat kasi makaka-adapt yun eh. Gaano ka... Naintindihan lahat Gaano yun ang problema mo ngayon? Oo. Meron ka pa kayang may sasalba? Titanic ang pinag-uusapan eh. Yung lalim ng dagat na yun. Mas Mariusip naman. Tapos nag-yelo pa yung dagat. So, pagkatapos sasabihan ka niya, we're already in a period of stagflation. Ayan. Tingnan mo nga yung stagflation sa Oo. Sa Avatar. sa avatar mo. Parang ngayon ito. Kasi Avatar maraming yan. nakikinig pala sa atin dyan. Hindi ko alam na ganito. Dumami ng dumami ako, pala eh. sabi ko sa inyo, Sen eh. Oho. Oo. Laksa-laksa na ho talaga. Oo. We are now, dati kanya, alam natin na maring nandito na tayo. Pero ngayon, officially, andito na tayo Opo. sa condition ng stagflation, sabi niya. Pinagsamang stagnation at inflation, sir. Ayan. Oo. Ibig sabihin, sabi niya, ng stagflation, isa itong kondisyon ng isang bansa na kung saan kanya yung yung tatlo kanyang headwinds Opo. para sa kabuhayan ng isang bansa ay nagkasama-sama. Ang mahirap nito kanya, tatlo pang nagsama-sama eh. Sana man lang, kung yung isa, kinakalaban niya yung isa, at yung isa naman umaawat. Ito, Hindi eh. nag-join force. Oo. Itong tatlo, sabi niya, sabay-sabay na lumitaw sa iisang pangyayari. Nako. Oo. At ang bawat isa ay nagtutulungan, hindi para igupo ang bawat isa sa kanila, kundi para palakasin ang bawat isa. Oho. Yun ang stagflation. O ano-ano itong mga to? Isang bumabagsak na kabuhayang pambansa. Isa yun. Ayan. Pagkatapos, yung pangkalahatang presyo ng bilihin. Ito yung inflation. Opo. Pagkatapos kanya, yung kawalan ng hanap buhay. So, sabi niya, nabasa niya siguro yung discussion report nung nasa Congress pa kasi ako, Jem. Opo. Tawag na CPBRD. Ito yung Congressional Planning Budget Research Department. Okay. Na kung saan yung kanilang discussion paper, talagang sinabi na nila that the Philippines is now under stagflation. So officially, ganitong kalagayan Yun talaga yung ng estado. ating bansa. Akalain mo, yung pagbagsak ng economy, last year, Jen, Nelson, ang ating ekonomiya ay tumaas lamang ng 4.8%. Last year, 2025. Kabuuan na ng isang taon yun. Isang taon na, oo. Ang forecast natin, 6.8. 5.5 to 6.5%. So, hindi natin na-hit yung target. Opo. 2026, Jen. Okay? First quarter, ilan ang ating growth ng GDP, Nelson? Nasa 4 lang, sen eh. Pababa eh. Ngayon, 2.8%. 2.8. Kalahati pa pala. Kailangan palagi mong kinukonsulta yung matar mo. Yun Okay? yung Yeah. 2.8%. economic growth. 2.8%. First quarter. Okay? Ang forecast mo sa ngayon, dahil sa matindi na, ang forecast nila is 4% to 5%. Binaba na nga, sen eh. So 2.8. Ito ngayon, wala silang makita na kondisyon na tataas pa ito ang 2.8%. Oho. Oh, so pinag-uusapan natin economic doldrum. Okay. Bagsak. Okay, ngayon, unemployment.
ang taya sa employment dapat para maging maluwag ang buhay ng ating pambansang pangkabuhayan, dapat sana yung unemployment nasa 2 to 2.5% lang. Yun ang parang acceptable. Mga 2 milyon siguro, 3 milyon. Ngayon, ang ano nila is 5%. Wow. Ang taya nila ngayon is 5%. Ang ating inflation rate, dalawa yan, isang banner inflation, isang core inflation, dapat nasa 4%. O ang taya nila ngayon is 8%. Taas. So stagflation. Sino ngayon ang nasa kalagayang gipit na gipit? Ang mamamayan natin. Totoo po yan. Oho. Ngayon, bukod sa stagflation, meron pa siyang ginamit na isang salita. Polycrisis. Polycrisis naman, oh. Yung lang poly, alam mo na ibig sabihin ng poly. Multi-crisis. Tapos meron Oh, ibig sabihin, pagka sinabi mong poly, marami. sabay-sabay. Crisis, ibig sabihin, maraming krisis Opo. na nagsama-sama na naman. Sabay-sabay na naman, oho. Sabay-sabay na dumating sa buhay ng ating bansa, hindi ngayon malaman kung paano ang gagawin. Diba? Halimbawa yung inflation dyan, pangkaraniwan, ang central bank pumapasok dyan. Opo. Para lang ma-address ang inflation, pangkaraniwan na ginagawa ng central bank, ini-increase nila yung interest rate. Yes. Okay? So, hindi na ganun kasimple ngayon. Dahil nga polycrisis eh. Bawat galaw mo ngayon, May epekto sa iba. merong epekto. Pangkaraniwan ng isang halimbawa rito, yung isang taong napakaraming sakit, ano? Sa dami ng iniinom mong gamot, yung iba nagagamot, yung iba naman nagiging Trigger. nagtitrigger naman ibang sakit. Ganito eh. May Ganito side effect nangyayari. pa nangyayari, opo. Oo. So pinigil mo yung interest rate, Oho. magiging stagnant naman ang economy mo. No, walang mag-invest eh. Okay. Mahal ang pag-utang. Oo. Pagka naman yung public spending kasi stagnant ang economy mo. So ang gagawin ng estado, mag-stimulate siya ng public spending. Ano naman ang resulta niyan? Inflation. Dumami yung pera in circulation. Parang perang hapon na lang eh. Walang balor. O, di ba? Napakababa ng Nung panahon balor. na nga po, 2 sakong pera. Bibili ka ng isang kalabaw, 10 sako ng pera ang dala mo. So, ganito yung kanyang pagdidescribe. Alam mo ito, Jen, ako alam ko na. Kaya ko lang naman binabanggit ito. Merong isang analyst na siya rin nakikita niya eh. Kaya natin dinidiscuss ito. Hindi para sabihin natin na, hindi naman impartial si Sendan. Hindi. Yung sinasabi ko, kinukot ko yung sinasabi nitong political analyst na to, na ang kanyang discipline, economist ito eh. At saka parehas ito. Neutral Wala ito. siyang kulay. Kaya sabi ko nga sa inyo, bago ko babasahin ng isang manunulat, titignan ko muna, yellow to eh. Ang binabasa ko lang yung title. Alam mo na. Kasi pagbasa mo ng title, alam mo na yung sinulat niya eh. At saka Yellow eh. Tsaka yung sinasabi niya ay may mga basihan ng mga balita. Meron siyang basi. Halimbawa, bakit nga ganito nangyari? Pupunta siya doon sa isang pamantayan. Sabi niya, public satisfaction. Yan. Gaano kanya ang satisfaction? Ang satisfaction sa Tagalog? Satisfaction. Yan naman ang hirap naman sa inyo. Kasi, Minsan lang ako magtatanong sa iyo, hirap hindi na pa kami kayo. sanay mag-Tagalog eh. Kasapatan. Hindi kasapatan. Kaiba yung kasapatan sa satisfaction. Satisfied ka, di ba? Kasiyahan. Ganun na lang. Ito si Writer 4 eh. Kasiyahan pampubliko. Kasi kapag ka nasisiya ng publiko, acceptable lahat ang ginagawa Tama. ng bansa, ng leader ng bansa. Okay. Kinuha niya ngayon yung Public Satisfaction Index. Sa ASEAN. Apo. Ang ASEAN ay binubuo ng 11 bansa. Ngayon. Opo. Okay. Tiningnan niya kung ang pag-uusapan nga niya, yung public satisfaction rating, nasaan ang bansa natin? Isipin mo, out of 11, 11. pang-10 tayo eh. Nako, nasa dulo. Out of
Alam mo kung magkano yung index natin? 32%. Aha. Sino yung mas mababa lang sa atin? Isa lang ang tinalo natin eh. Oo, Jen, Nelson. Malamang yan, Timor-Leste. Hindi. Hindi naman. Matatagal sa Timor-Leste, baka ba? akala mo. Public satisfaction ang pinag-uusapan. public satisfaction. Pag public satisfaction, Oo. yung pagtingin ng mamamayan sa kanyang Oo. governing leaders. Sabihin na sisihan sila sa kanilang Oo. gobyerno. Yan, Sa yan, akin, yan. hindi, oo. Pangilan, nag-curious ako yung ating leader Oo. ata ngayon, negative... Negative 13 po doon nakaraan. 13. Negative 15 na ngayon. 15 na ngayon. tapos naging negative 12. Oho. So sabi nila, from negative 15 to negative 12, merong improvement, sabi niya. Nag-improve ng Nelson, 3%. Oho. kapag ka parehong negative, hindi improvement ang tawag doon. That is a confirmation. Palangpakan natin si Senator Rodante Marcola. Tama naman. Diba, kung dun sa unang negative, diskumpiyado ka pa na baka bias lang yan. Hindi totoo yung survey na yan. Pangalawang negative, ano na yan, iba na yan. Higa nga yung mga haka-haka na bias yung nag-survey na yan, parang ika nga, kumpirmado dun sa pangalawa, di ba? O, tama naman, tama. Confirmation yun. Confirmation. Totoo talagang yung pagtitiwala, yung public satisfaction talaga, sad-sad. O ano yung nasa ilalim natin? Myanmar, Sen. Myanmar. Opo. 28%. Oho. Myanmar, yung dating Burma ba yan? Oo. Dating Burma. Paano namang hindi 28%? Oo. Ang kalaban ng mamamayan, yung gobyerno mismo eh. Doon sa Yun na nga, Myanmar. oo. Kaya 28%. Tayo ang kasunod. Oh. Mabigat. Sino yung pinakamataas? Alam na Nelson to eh. Singapore, Oh, magkano? 75. Oh. Ay, bakit kahit ka sa buong mundo yata, lagi Singapore ang laging... At Indonesia, satisfaction. 74.2. Kamukha lang natin. 74.5 ang Indonesia. Sipin mo? Bakit tayo nagkaganon? Nung unang maalagay ang bansa natin doon sa kondisyon ng stagflation, 1970s yun, Nelson. 1970s. Kasi dahil sa oil crisis, wala naman tayong langis talaga eh. Yung unang tumama sa ating oil crisis, nagkanda bale-balentuang ang ano natin eh. Lahat ng bang ekonomiya. Mahirap talaga. Ngayon, nagkaroon din tayo ng krisis sa pero hindi lamang yun eh. Kasi kung titingnan mo, bakit ang Vietnam? Opo. Ang Vietnam, tayo 2.8% ang GDP natin. Alam ba ninyo yung average na taya ng pagtaas ng ekonomiya sa buong Asia ngayon? 3%. Kasi mahirap talaga ang kalagayan. Opo. Pero ang Vietnam, kahit na ang average is 3%, nagsusumigasig pa rin na makuha nila ang 7%. Grabe, ang taas, ano? Oh, Sa kabila ng... pare-pareho tayong tinamaan ng oil crisis. Yung oil shocks, yung price shocks na sinasabi. Di ba? External and price shocks. Lahat tayo. Yes po. Walang nalibre dyan, walang exempted dyan. Oho. Pero ang Vietnam, Naka lalong-lalo na 7,000 pa po sila. Malaysia at saka yung Indonesia, lumalaban sila. Bakit tayo pumapayag na yung average na 3% hindi man lang natin makuha? Mababa pa tayo doon. Kasi kung nagawa nila, lalo yung Vietnam, kaya Ito yung tayo gawin sinasabi ng natin. Pilipinas. Ano ngayon na magiging resulta ng lahat ng ito? Ang pinag-uusapan natin kanina, ginamit nating paghahalimbawa, Titanic. Lumulubog na barko. O, tanungin mo ito ngayon, mga cameraman mong ito. Oho. Paano mo susubukan na i-rearrange mo yung furniture sa isang papalubog na barko? Ay, kawasak-wasak na. hindi. Kahit anong gawin mo, lahat naman pwede. magsasakit. Lahat tayo magtutulong-tulong. Ngunit, talagang napakahirap gawin. Yun lang siguro mga kutsara mo na nagliparan na paano mo? Ayun nga. Yung mga pinggan na nagbagsakan na. Nagkabale-balentuang na lahat ang mga... Paano mo ngayon aayusin ito? Ito yung problema. So, ang ibig sabihin niya, ang magsasuffer ito, yung mga institusyon natin. Pinag-uusapan pa ba natin ngayon dito? Yung furniture, hindi na. Pinag-uusapan pa ba natin dito kung makukonvict o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President?
Pagka ganito ng kalagayan ng bansa natin. Doon nila tayo dinadala, Sen. Sagutin ko po yung punto nyo. Doon tayo dinadala nila ngayon. Paano pa tayo madadala ron? Nagkabalin-balintong na nga, hindi na nga natin alam kung Wala na. kutsara, kung saan natin nakukunin. Saan mo pupulutin yung mga Wala na eh. Parang yun ang priorities yan eh. Ang ibig lang nating sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Aha. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo Opo, kanina. opo. Our institutions are fast failing us. Faster. Mabilis na talagang ano. Oh, faster than our leaders' Aha. capacity to contrive anything to hide something from us. Aha. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Aha. Hindi nila may tatago yun pag gano'n, Sen. Kaya nga, Mabigat kaya yun. irrelevant na nga eh. Sasabihin nga natin eh. Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukundik kaya si Vice President Sara o maakwit? Parang hindi na yun ang point eh. Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na valid yung ano yan, Sen. Ano? Mukhang hindi yun dapat ang priority natin. O kaya natin dinidiscuss ito. Aha. Importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Aha. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan, kumbaga ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na ano yan, hindi mo na hindi na mabubuksan. mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Talagang silyadong gusto nila, no? Paano hindi mangyayari ito? Aha. Wala nang transparency. Ayaw nilang maging accountable. Gusto nila hindi na sila magkaroon ng pananagutan. Kaya itatago nila sa ating mga kababayan. Lahat na magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan, ay talagang... kaya ganyan ang ginagawa nila eh. Kasi ang katwiran nga ng isang senador din, Sen, kasama niya naman, mas marami tayong priority na dapat asikasuhin. Move forward na. Move forward na tayo. No, move forward na eh. Pero mag-move on sila, Aha. bago sila mag-move on, ay kailangan ibaon muna nila yung flood control Sa scandal. flood control scandal. Kung talagang ang inyong kagustuhan ay pagsilbihan ng mamamayan na talagang nadisgrasya, pinagsamantalahan sila. Pera po nila ito, para sa kanila ito. Ito naman ang dahilan kung bakit kayo nandyan, para paglingkuran sila. Ninakawan nyo pa sila. Ito ang ayaw nyong pagtuunan ng pansin. Anong mas mahalagang bagay ang iniisip nyo magagawa nyo pa para sa kanila? Samantalang ito hinihintay nila. Bakit ayaw ninyo? Ay, malinaw naman ang dahilan dyan kung ba't ayaw nila eh. Kasi sila yung makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo eh. Panahon na lang po hinihintay eh. Tukoy na naman nila yan eh. Oo, panahon na lang. Aha. So, ginawa nila ito para masiguro lang nila na wala nang uungkat ng bagay na ito kahit sino. Aha. Ayan yan. Na kung ano man ang mangyari. Ikukulong kita, kanya. Oho. Subukan mo nga na yan, ikukulong kita. Aha. So, sabi naman nung isa, sige, kulong nyo. Bueno. Di ba? Aha. Aha. Ay, nako. Anyway, Sen, higop muna tayo ng mainit na kape. Saglit lamang po. 55th wedding anniversary yata. Kaya special naman yun. Kaya kailangan mabati natin siya Belated. sa pamamagitan ng ating palatuntunan ito. palatuntunan. Yan, Oo, ito. yan. Yan. Shoutout daw kay ka Jong Padre, Jello Parmilan, Andrew Tolentino, Ricky Dante, ka Rodney Pedrosa, Ben Osias, Gary Rustia, at sa magandang misis ni Brian Monday, Rizalin, mga anak JCCJ, Mama Bibian, Jacel, Krisha, at Jib. Ayun. Si Ka Clifford Tuwazo naman, binabati daw po. Happy birthday po kay Joko Ina Pusong
po na sa ano yun? Hindi ko po naintindihan. Anyway, Joko, happy birthday. Binabati po kayo ng ka Clifford Tuazon. Ayan. Aba, tamang-tama pala. Sabi ng Kuya Romson Agustin, Jen, Nelson, Sen, tamang-tama. Nanonood kami ngayon dito sa New Era College of Agriculture. Ayun. Oo. Sa mga taga riyan po sa Pinugay, Rizal. Salamat po ng marami sa inyo, ha? At sana ay marami pang estudyante na magsipasok dyan sa College of Agriculture. Na. Jerry Lopez at S. Montalban, mga taga F. Manalo, Cavite, marami po salamat. Magandang hapon po sa inyo at sa patuloy pong pagtutok ng ating palatuntunan. Binabati Yan. naman natin ang ka-Allen J. Hunyo dyan sa lokal ng Malibay. Ang pagbati mula kay Jaime Malayo. Yeah. Ayun. Ng gripo. Ay, nako. Sa ito pa, alam nyo, maging si President Trump ay nag-react eh. May mantakin nyo, nangyayari na naman, at ngayon po, napapatunayan natin yung binabanggit nyo, rocket and feather irony. Kasi sa buong mundo daw po ngayon, abay, bulusok na po pababa ang presyo ng produktong petrolyo. Pero dito po sa atin, mukhang sumasalipaw-paw, dahan. Kaya nung isang araw, di ba binabasa natin yung balita, mukhang sabi ni President Trump ano ba nangyayari dyan? Namomonitor natin ang baba ng presyo ng produktong petrolyo. Bakit sa iba't ibang bansa, parang ayaw pang bumaba ang presyo, Sen? No, sa monitoring board, talagang bagsak na. Oho. Kaya lang, napapatunayan sa tunay na pangyayari. Sabi ko nga sa iyo, yung rockets and Feather irony. Opo. Pagpapataas ang presyo parang rocket. Nako, pumapaimbulog. O, wag na natin sabihin kasi yung rocket hindi masyadong kilala. Quitis. Parang Quitis yan, Bilis na oo. tumaas eh. Pero kapag kaya naman ay bababa, Nako, yung pinakapinong balahibo ng manok. Opo. Dahon ng waling-waling na lang, Sen, para alam nila. Ganon talaga. Yung realidad eh. Ang presyo na pa lang sa world market, $69 per barrel. 69, no? Napakababa naman. Sinasabi natin na talagang walang nag-argumento sa atin doon. Walang sumubok na magdebate sa atin. Talagang totoo yung sinasabi natin. Yung mga tangke sa Singapore na minimaintain ng Malaysia. Opo. Ano ba? At saka Singapore. hindi, yung sa mismong yung dalawang malalaking mga... Opo. Hindi nila ma-argumento yun. Rotterdam at saka yung Petronas. Rotterdam at saka Opo. Petronas ng Malaysia. Walang dumibati sa akin doon dahil napatunayan nilang totoo yun. Hindi nagbago yun. Oho. Hindi nagbago yun. Ayaw lang nilang kunin yun. Dahil nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na kumita ng limpak-limpak na salapi. Pero ngayon, sana bumaba, magpakalugi naman sila kung talagang... Kasi ang problema daw po ata ngayon, yung nakabir ng mahal, nandun pa sa Strait of Hormuz. Nakatenga. Kaya po kung i-deliver daw po nila sa mga bansang gaya ng Pilipinas, may pagkalugi sila kasi nabili nila ng mahal, ibibenta nila ng mura ngayon. Kung ano-anong ginagamit, hindi naman nabili doon sa may mga bansa na nakatalatag sa Strait of ng Hormuz. Hindi naman doon nabili. Nabili rin sa at ibang pamamaraan niya. Pero kinakailangan nilang masulit kasi. Di ba? Kaya ganyan. Ako naman, kumita naman sila ng malaki. Doon malulugi naman sila ng konti ngayon. Para naman sa tao na sambayan ng daigdig siguro. $69 US dollar per barrel po ngayon ang presyo ng crudo. At ngayon po, minamind condition tayo na next week daw po, pwedeng bumaba ng sentimo, pero pwede rin daw pong tumaas ng sentimo. Yun daw po ang trading ngayon sa world market. Hindi nga basta tibababayan kasi mas mahirap ang magbaba kaysa sa magtaas. Ganun po ba? Diba? Yung pagtaas, napakadali niyan eh. Segundo lang, nandun na sa... epekto agad. Nandun na sa sinapupunan ng langit. Sabi mo. Kaya nga, no? Pagka magtataas, basta nakita nilang tumaas yung numero, lahat ng station sa kalsada nagtataasan eh. Pero pagka bumaba, pagka nagdip yan, kahit 3 araw nang nakadip, hindi pa natin nararamdaman doon sa mga stasyon sa daan. Pambihira talaga itong mga to. Pero pagbagsak,
Ayaw. Abe, mananalangin ka ng siyam-siyam. Bago talagang tuluyang umabot sa iyo. Eh, ako naman, bagay mukhang napikon yata si President Trump paiimbestigahan niya yata itong ganitong insidente na bakit napakabagal ang pagbaba ng preso sa kabila ng mababa na po sa pandaigdigang pamilihan. Diyan naman siya masisira dyan. Ganun po. Wala pa nag-imbestigan yan. Wala ba? Panahon pa ni Kopong-Kopong Kahit ganyan ang presidente ng Amerika, sir? Huwag mo sabihin Amerika ka, hindi mo kaya yan. So talagang international cartel talaga ito, ha? Hindi naman ano yan, hindi naman inimbento yan. Kalakaran talaga yan. Kalakaran talaga. Walang batas Oho. ang gumagawa niya. Pagka sinasabi mong the law on supply and demand, sabi nila. Hindi pwede amyendahan niya. Kahit nasabihin mong law, kahit sabihin mong batas. Opo, gusto ko pa i-repeal yan. Baka mamaya matulad ka doon sa mga sinaunang mga leaders natin, hindi ba? Anecdotal lang. Opo. Pero sa totoo lang, ganyan talagang kalakaran yan. Hindi kaya. Pati tuloy ako, nasa mid. Naalala yata ako ni President Trump. Ano, ha? Anyway, si Ate Jean Subarjaga Balboa ay nakatutok pala sa ating palatuntunan. Ano, ha? Sino yun, Jen? Si, ano ko po, kapatid ng nanay kong bunso. Ayan. Yan, Kasi sinabi mo, ikaw lang mag-isa, wala ka namang kapatid. Di po, Ba't kapatid nagkaroon- ng nanay ko. Nanay niya. kapatid ng nanay mo. Balik tsahin ko po. Si Ate Jean Subarjaga Balboa. Ayan. Yun. Ba't Ate Jean ang tawag mo? Auntie dapat. Oo nga, dapat. Ante. Kasi ako panganay na apo panganay na apo. Kaya, Minsan hindi na rin consistent si Jen. yun na nga po. Ang Kuya Benji Mutia naman, mga taga-Karkar City, Cebu, ay nanonood daw po ngayon habang pumapango sa napakasarap na lechon. Yun! Karkar Cebu. KJ Manalad, nanonood po ngayon. Salamat na marami, Kuya Benji Mutia. Pero yung sa lechon ng Cebu, hindi sila gumagamit ng sarsa natin, ano? Hindi po. Sa kanila po Suka suka. eh. Suka po. Kasi may lasa po yung lechon nila Yung sa atin ba, walang lasa? kung hindi nyo paglalagyan ng hindi nyo lalagyan ng sarsa, sa kanila po parang may ano na May lasa rin yung sa atin, kaya lang, iba yung... tabang sa atin Iba yung ano natin, sauce tayo, sila naman ay suka. Suka, Kanya-kanyang kultura. Nagutom ako sa usapan itong sila Sen Marcoleta. Matagal na tayo hindi nakakalitsyon eh. Parang sarap maglitsyon eh, no? Kaya makakabili ng 1 kilong litsyon. Kaya nga mga kababayan, pagkain na pinag-uusapan lang. Ito na tatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Huwag ko kayo magpabudol.